To God be all the praise. To God Ang kamay na nagtataas. all the Pagpapahayag na we give everything to God. has done with me. So forever we will Come on, sing it again to God. And to God. No one in this world. all the No one in this world. to God. Deserve to be worshipped. All the Good to our God. for He has done with me. So forever For the last time. we will And to God, oh God. And to God. Hallelujah. Hallelujah. all the praise unto God be. All of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. Praise your name, O Lord. Glorify your name in this place. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ang Diyos na dakila. Diyos na nagmahal sa amin. Diyos na maputi noon, ngayon, at magkailanman. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na siyang, Lord, nagbigay ng isang biyaya, Panginoon, na walang katumbas. Kaya naman, Lord, you deserve the highest praise. You deserve the highest worship. You deserve the highest honor, Father God. And you deserve, Panginoon, we magnify your name in our life, Father God. Praise God. At sa lugar na ito, Panginoon, ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan. At sa aming pagpapatuloy, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil bukas ang kalangitan na maranasan po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Hallelujah. At dali naman, nilalapit namin ang aming mga puso, ang aming mga tainga, Panginoon, kasi handang makinig at tumanggap ulit ng iyong mga salita. Pagpalain mong bawat isa po sa aming panigan, pagpalain mong iyong mensahe, Panginoon. Yes. At itago mo lamang po ang panigan sa iyong harapan. Ikaw ang tumayo, Panginoon, sa aking harapan. Gamitin mo ang aking malabi, Panginoon, upang ipahayag ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Pinabalik po namin naman ng mataas na pagpuling pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bring them. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, so salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Hallelujah. Sarap magpuri sa presensya ng Panginoon. Amen. So muli ay samahan niyo po ako na dalhin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas chapter 15. So salamat sa Panginoon dahil muli ay habang nagpipray po kanina si Pastor Darwin sa aming opening prayer sa bago po tayo magsimula ay mayroon na po akong naihandang mensahe na almost 3 weeks. Pero in the split seconds po ay in-impress po sa akin ng Panginoon na hindi ko ituro yon. Bagkus dito ako dinala ng Panginoon sa Lucas chapter 15. So simulan po natin sa verse 1. Ang sabi po dito ay maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa Kanya.
Kaya nagreklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Kaya kunentuhan sila ni Jesus, kung kayo ay may 100 na tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba't iiwanan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin. Pag-uwi, pagkatapos tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin. Dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganun din sa langit, masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Verse 8, halimbawa naman may isang babaeng may 10 salaping pilak at nawala ang isa, hindi ba't sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito. Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganun din sa langit magsasaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Verse 11. Nagpatuloy si Jesus sa pagkukwento, may isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay ninyo sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat ng sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, pagkatapos ng matinding tagutom sa lupain iyon, at naghirap siya, kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang tagaroon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya, madali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng mga batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo. Dahil ang anak ko na akala ko'y patay na, ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Pag-uwi, nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit anong mayroon sa bahay? Sumagot ang utusan, dumating ang kapatid ninyo, kaya ipinagkatay ng inyong ama na ang pinatabang baka upang ihanda. Dahil bumalik siya ligtas at sa mabuting kalagayan. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ng kaibigan ko.
Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa babaeng bayaran, ipinagpatay nyo pa ng pinatabang baka. Sumagot ang ama, Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Kaya dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo ay inakala nating patay na ay bumalik na buhay, na wala siya pero muling natagpuan. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Muli, Panginoon, Lord, ipinagkakaubaya po namin, Panginoon, ang sandaling ito. Lord, ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang knowledge and understanding upang malaya po namin na maunawaan, Father God, ang iyong mga salita. At dahil nawa, Panginoon, ay magkaroon ito ng pagbubunga, Panginoon, sa bawat buhay po namin, Father God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, salamat po sa salita ng Panginoon at salamat muli at muli tayo po ay makapagbahagi sa inyo, no? Makapaglingkod pa po sa inyo sa pamamagitan ng salita po, pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. So, ang Lucas chapter 15 ay very familiar na po sa atin ng chapter na ito, especially po doon sa tinatawag nating alibughang anak o yung tinatawag nating prodigal son. So karamihan po, no, about sa preaching o sa pag-aaral po ng salita ng Diyos o sa nagbabahagi po ng salita ng Diyos ay minsan ay partly lang po ito. May mga part lang po na i-preach. Yung minsan ay patungkol po dun sa lost sheep. At yung minsan naman ay patungkol lang po dun sa lost coin. At yung pangatlo naman ay patungkol dun sa prodigal son. So, bibihira po tayo makarinig na ipipreach yung buong chapter sa tatlong istorya o sa tatlong parable. So, sa umagang ito po, sa tanghaling ito, ay nais po natin na bigyan ng mas malalim po na explanation, may paliwanag po ng mas maayos sa biyaya ng Panginoon. Ano ba ang nilalaman ng Lucas chapter 15 na kung saan hindi lang po natin titignan po yung nawawalang tupa, hindi lang din po natin titignan yung lost coin, hindi lang din po natin titignan kung ano po yung sinasabi po ng prodigal son. So ngayon po, ipinapakita ng Diyos dito ay kung babasahin po natin ng buo yung chapter 15, ay makikita po natin dyan na merong something na itinuturo po ang ating Panginoon doon po sa mga nakikinig at sa mga bumabasa ng kanyang sa talatang Lucas chapter 15. So dito po, kaya dito po sa presentation ng Lucas 15, we will answer some concern na kailangan kung bakit tayo ini-encourage ng salita ng Panginoon na bakit kailangan nating mag-spend ng time sa church. And of course, bakit tayo mag-spend ng time para mag-evangelize at kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at bakit kailangan tayong lumago at bakit kailangan nating lubos na maunawaan ang salita po ng Diyos. Sorry po. Ngayon po, because sabi po rito, kung tayo po ay magpapatuloy, kung titignan po natin mabuti, meron pong ginawa ang Panginoon dito na hindi kayang gawin ng mga religious leaders at ang mga teachers of the law. So ngayon, tignan po natin. Ay, sabi po rito, ang verse po na binasa po natin, ang message outline po na number 1, ay pasensya na po dahil hindi ako nakagawa ng PowerPoint. So, number 1 po natitignan po natin yung context. Ayan. Ayan, so yung mga nag-aaral po ng Bible School Online. Ayan, so pagkapihin nyo ko mamaya, papakopya ko to sa inyo. So yun, so tignan po natin yung number 1, yung context. Number 2, yung kanyang content. Ayan. Yung number 3, yung kanyang connotation. At yung number 4, yung ating conclusion. Ayan, so ito po, punta po tayo dun sa context. Ano ba ang pangangailangan po? Ano ba ang pangangailangan kung bakit nagkaroon ng 3 parable? Kung bakit nagkaroon ng 3 story? Ano ba yung bakit sinabing merong 100 minus 1, meron 10 minus 1,
at yung 2 minus 1. So, ano po ba ang pinagsimulan po niyan kung bakit nagbigay ng tatlong story or tatlong parable po ang ating Panginoon? So, sa pagkukwento po ng ating Panginoon ay hindi po siya magkakahiwalay. Hindi yan kinabukasan o hindi lumipas ang ilang oras, kundi tuloy-tuloy po yan na sinabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang parable. So, ngayon po, tignan po natin yung kanyang context. Bumalik po tayo dun sa verse 1 hanggang 3. Ang sabi niya, marami nang maniningil ng twist at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makipag-isa sa Kanya. Ayan po yung unang senaryo. Ang unang senaryo po ay, ang sabi niya dyan, kaya nagturo si Jesus ng tatlong parable. Ayan po yung unang senaryo. So, verse number 2, sabi niya, kaya nagreklamo ang mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Ayan. So yan po yung dalawang bahagi. Sa verse 1, may makikita kayo dyan at sa verse 2, meron ding response. So ibig sabihin po, ang mga tagapagturo, yung tatlong parable po na yan, is an illustration para sagutin yung kanilang sa verse 2 na sabi niya, but the Pharisees and the teachers of the law muttered, this man will come sinners and eats with them. Sa ibang translation, murmur, sabi niya. Sa Tagalog naman ay, sabi niya, nagrereklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. At ang sinasabi nila, pinapaano na sila ng Panginoon, bakit sa tumatanggap ng makasalanan at kumakaing kasama po nila. So, makikita po natin dyan yung kanilang reaction. Mayroong ginawa ang Panginoon sa verse 1 at yung reaction naman po ng verse 2. So, ano po yung ang ginawa ng Panginoon? Sa verse 1 ay nagsisimula na pong lumapit sa ating Panginoon yung mga tax collector at mga makasalanan. So, para bang ang Panginoon na po mismo ay pumunta dun sa lugar na yon at nagsisimula na pong magsilapitan sa kanya yung mga tao. Wala pong problema po dun sa kanila sa pangangaral ng Panginoon. Ang problema po ay bakit niya inilalapit yung kanyang sarili sa kanila, bakit sila nakikihalubilo. Kaya ang complaint, ang murmur ay complaining, murmuring, at judgmental. So ibig sabihin, ang complaint po nila ay sinabi nila kundi hindi po dun sa nangaral siya, kundi ang complaint nila ay kung bakit ano yung kanyang attitude, yung attitude ng Panginoong Hesus towards doon sa lahat ng mga sinners. Amen. Ayan, so praise the Lord. Sabi niya, but this man welcomes sinners and eats with them. Sabi niya, kaya sila nagrereklamo ay hindi nila matanggap ang ginawa ng attitude ng Panginoon towards sinners. Amen. So, ganito po yan. Ang mga Pharisees or mga teachers of the law ay hindi po nakikihalubilo sa mga makasalanan. So, ang mga religious leaders ay umiiwas po sila sa mga makasalanan dahil sa tingin po nila, kung sila po ay makikihalubilo po doon, yung kanilang kabanalan ay mahahaluan ng kasalanan. Na parang sa kanila ay sila po ay banal, kapuri-puri at hindi dapat nakikisalo sa mga makasalanan. Kabaligtaran po doon sa attitude at reaction po ng ating Panginoon na kung saan nakipag-fellowship po siya at nakikain po kasama nila. At ito po yung attitude ng ating Panginoon towards doon po sa mga sinners. So ibig sabihin ay ang makipag-fellowship at ang makikisama at makikain po sa kanila ay nagpapakita ito ng nagbi-build po ng relationship ang Panginoon po sa kanila. Amen po ba? Amen. So ibig sabihin, yung ugali po ni Jesus Christ ay kontra po sa pag-uugali po ng mga teachers of the law at ang mga Pariseo. Ibig sabihin, halimbawa, kung tayo po ay nagpupulong po dito, kung tayo po ay halimbawa mga teachers of the law, at or tayo yung mga Pariseo, pag may dumaan po dyan na hindi natin kasama, itinuturing po natin yan na makasalanan, hindi natin sila pinagbubuksan. Bakit?
dahil baka mahaluan po tayo, baka magkasala din po tayo. So ganun din po yung kanilang prinsipyo. Pero sa panahon po ay sa panahon po na ang Panginoong Hesus ay narinig niya yung kanilang murmuring, ay nagbigay po siya ng 3 parable para po para po sila po ay ano tawag doon, i-rebuke sila in a nice way at mabuksan ang kanilang kaisipan. At ito din po yung itinuturo ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi sometimes napakaliit ng tingin po natin sa mga yung tinatawag natin, ang sakit na mapakinggan, yung ay unbeliever yan. So masakit kung ako yung naglalakad, marinig ko yung bagay na yun, sasabihan ako ng unbeliever, parang masakit. So actually, kilala ko naman ang Panginoon, wala lang akong relationship, parang gano'n yung aking nasa isip. Alam ko, kilala ko na may Diyos, kaya lang hindi tama yung aking relationship sa Kanya. So ngayon, itinuturo sa atin ng Panginoon na kung paano tayo makitungo sa ating kapwa. Sabi kanina ni Kuya Arnel sa kanyang missioner, no? Yung mga bagay na hindi naman magbe-benefit sa future mo, i-stop na. 'Di ba? So kung gusto mo kung gusto mo, sabi na din ng Panginoon, gawin mo sa kapwa mo yung gusto nilang gawin din po sa iyo. 'Di ba? So ito po 'yun sa verse 3. Ngayon, ang tanong ay bakit nagkaroon ng 3 parable? Ang sabi po ng verse 3, then Jesus told them, verse 3 sabi niya, Jesus told them this parable. So yung this, isa lang po yan, hindi this na T-H-E-S. This parable sabi niya. So tatlo yung parable, pero sabi niya, Jesus told them this parable, sabi niya. So in-explain po ng Panginoon ng first parable, but not yet the parables yet. So hindi pa po yung kabuuan. So in answer sa mga naririnig niya pong murmuring ng mga religious leaders. Ang tanong kasi dyan, bakit 3 pa yung kanyang binigay na parable? Pwede naman kung isa lang. Di ba? Pero ang sabi po doon, 1 is enough, but ginawa niya itong 3 para mas maunawaan nila kung ano po yung purpose ng ating Panginoon. So ibig sabihin, 2 ang complaint, pero 3 ang kanyang isinagot. So, ang sabi po rito, nagreklamo sila sa attitude ni Jesus dahil kontra ito sa kanilang paniniwala. So dito, sa 3 parable, in these 3 parable, ay nire-redefine po ng Panginoon kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kabanalan, yung holiness, no? Kung sino ang Panginoon, ano ang pagmamahal ng Panginoon, at kung ano ang mas importante sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sabi rito, ano ang kabanalan? Sasabi rito, sino ang mahal ng Diyos? Bakit niya ginagawa ang pakikipag-fellowship? Bakit niya ginawa ang mga bagay na ito? So, verse 4, paghaluin po natin yung content at yung connotation, pagsamay na po natin yan kasi they are similar but not the same. They are relatives. So, ang sabi po ng content, verse 4, ang sabi niya, sino sa inyo ang may 100 tupa at nawala ang isa? Hindi ba niya iiwanan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawawalang tupa hanggang sa makita ito? Kapag nakita niya, papasanin niya ito sa kaniyang balikat at nagagalak. Pagdating niya sa bahay, tatawagin niyang sama-sama ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipaggalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko ang nawawala kong tupa. Verse 7, take note po sa verse 7. Sinabi ko sa inyo, sa gayunding paraan, sabi niya, saan yung verse 7? Sa English. Ayun. Sabi niya, I tell you, in the same way. Ayan, natandaan niyo po yung in the same way. Sa gayunding paraan, magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi. At ang kagalakang ito ay higit pa kaysa 99 na mga matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So ngayon ang tanong, ano ang halaga ng isa kumpara sa 99? Ano ang halaga ng isa kumpara sa 99? So ako po'y naniniwala po na mas mahalaga yung 99 para sa akin. Isa lang yung nawala eh. Para sa akin, parang barya lang po yung isa. Kung meron kang 100 euro, nawalan ka ng 1 euro, barya po yung 1 euro. Pero bakit? Ano yung halaga ng isa sa 99?
So ngayon, pero sabi po rito, ang may-ari po ng tupa, yung pastol po ay iniwan niya po yung 99 para lang hanapin po yung isa. So sabi po rito, ang isa sa kapuna-puna po rito, no, yung attitude po ng pastol ay hindi siya tumigil hanggat hindi niya ito matagpuan. So ibig sabihin, until he finds it, sabi po doon, di ba? Until hindi po siya tumigil. So nagpapakita ito ng yung extra effort. Hindi lang siya nag-effort, kundi nagpakita ng extra effort. At hindi po siya tumigil upang nahanapin, hindi po siya napagod o nagsawa upang maghanap. So, ano po yung makikita po natin dito na lesson? So sa atin po, no, kung may isang bagay po na nawawala pagka hindi po natin nakita, no, ang sinasabi natin kadalasan, hayaan mo na yan, makikita mo rin lang naman yan pagka hindi mo na kailangan, di ba? So kung material po yun, no, kung sa mga membro naman po ng church ay sasabihin po natin, ano, bahala sa dyan, babalik din yan kung gusto niya. Di ba? Bahala po siya dyan. So makikita din tayo sa dulo, parang ganun, no? Kung gusto niyang bumalik, di bumalik siya. So may mga ganun po tayong mga kaisipan, pero hindi ko nilalahat, ano? At alam ko na wala naman po yan dito sa church. Amen. So minsan, pero sabi po din dito ng verse 7, ay in the same way, sabi niya, sa ganung ding paraan, so ito po ay nagpapakita ng isang aspeto na kung saan, kung papaano natagpuan ng pastol yung kanyang tupa at sila po ay nagkakasiyahan, ay sabi doon, in the same way, ay dinadala yung kasiyahan na yun. Kung merong kasiyahan na nangyayari dito, ay meron ding kasiyahan na nagaganap doon sa kalangitan. Amen. So pagkatapos po matagpuan ng pastol, ang tupa nagkakasiyahan sila in the same way, sabi niya, verse 7, sabi niya, in the same way, there will be rejoicing in heaven over one sinners who repent than over 99 righteous persons. So, in heaven, may kalangitan. So, there will be rejoicing in heaven over one sinners who repent. Ngayon, paano or bakit sila magsasaya sa kalangitan? Sa isang kagaya mo at sa isang kagaya ko. Ayun po yung tanong. Bakit sila kailangan magsaya? Na hindi naman tayo kasiya-siya. Madalas hindi tayo kasiya-siya, di ba? At kung titignan po natin yung ating buhay natin noon at ikumpara natin yung buhay natin ngayon, if you look back, hindi talaga kasiya-siya. Pero bakit ganun na lamang yung kasiyahan ng pastol na matagpuan na yung isang nawawalang tupa at ganun din sa kalangitan, bakit po sila nagsasaya? So dito po sa lupa, no, ay huhusgahan po tayo ng tao. Danas na po natin yan dahil sa mga nakikita po nila na pinaggagawa po natin. Kung ano yung nakikita nilang ginagawa mo, ganoon kanila husgahan ng tao. Pag ikaw po ay namarkahan na, halimbawa, no, ay ikaw ay nagnakaw at namarkahan ka na magnanakaw, ang turing sa iyo sa buong buhay mo, yan yung taong yan magnanakaw. Di ba? Kung ikaw yung bolero, ayan, di ba? At namarkahan ka na talaga na bolero. Ayan, so mamarkahan ka, yung tao na yan, talagang bolero yan eh. Di ba? Ano pa? Sugarol. Ano pa? Chismoso, chismosa. So namamarkahan po tayo. Ganun po tayo i-judge ng mundo. Lasenggo. Ayan, so para sa kanila, wala tayong value. Di ba? Wala tayong value, hindi tayo mahalaga. So, ibig sabihin, at dahil wala tayong halaga, hindi tayo hinahanap, hindi tayo kahabol-habol, maliban lang sa utang mo, yun, aray mo. Ayan, so, pero bakit ano ang meron sa nawawalang tupa, bakit pati sa langit ay nagkakasiyahan? Ito po yung malaking katanungan, ano ang meron sa iyo at atong meron sa akin, bakit nagkakaroon ng kasiyahan sa kalangitan? Bakit natutuwa ang Diyos pag natagpuan ang isang tupang nawawala? So yan po yung isang tanong. Ano ang meron sa iyo at meron sa akin? Bakit kailangan magsaya ang kalangitan? Yan po yung unang tanong. Pumunta po tayo sa verse 8. Verse 8. Ayan. So basahin po natin tuloy-tuloy. Sabi niya, o sino kayang babaeng may 10 pirasong salaping pilak
Kung mawalan ng isang piraso, ay hindi magsindi ng ilawan at magwalis ng bahay at matyagang maghahanap hanggang matagpuan iyon. Kapag natagpuan na niya ito, tatawagin ng kaibigan at kapitbahay at magsasabi, magsipagsaya kayo sa akin sapagkat natagpuan ko ang aking salaping pila na nawawala. Verse 10, sinasabi ko sa inyo, ayan, ang sabi niyo ulit dyan, in the same way, ayan, mayroon naman binanggit po dyan, no? In the same way, sabi niya, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinners who repent. Ayan, so, sa lumang tipan, mas malaki po ang value ng isang silver coin kaysa isang tupa. Ayan. Mas mahalaga po, mas marami kang mabibili or may trade. Mas malaki po yung value ng one silver coin kaysa isang tupa. So makikita po natin dito po yung progression ng value, yung worth na habang nagsasalaysay ng parable ang ating Panginoon. Yung una, yung tupa, mahalaga. Pangalawa, mas mahalaga yung silver coin kaysa sa isang tupa. So ngayon, nawala ang isang pilak, nagsindi siya ng ilawan, magwawalis at matyagang maghahanap hanggang matagpuan po iyon. So makikita po natin dito yung may-ari ulit po ng coin ay nagbigay din po siya ng extra effort until she finds it. Sabi niya, sa pagdating po ng verse 10, sabi niya, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinners who repents. Kanina po doon po sa verse 7 ay there will be rejoicing in heaven. Pagdating po ng verse 10, dinagdagan po niya ng anghel. Amen. So nakita niyo po yung grabing kasiyahan ng kalangitan nung matagpuan po yung tupa ay mas lalong nagkaroon ng lalong kasiyahan sa kalangitan kasama po ng mga anghel. Ayan. So pagdating po sa lost coin, dinagdagan na po ng Panginoon na ang mga anghel maging sa kalangitan ay nagkakaroon ng kasiyahan. So ano po yung kanilang difference? Kung sa langit po ay nagkakagalakan sa kaluluwa ng tagpuan, gayon din ang mga anghel sa langit. Sabi po dito, ano ngayon ang meron sa atin? Bakit ganun na lang na nagkakaroon ng katuwaan sa langit? Ayan. So sometimes halimbawa yung mga anghel ay nandun sa paligid ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon, puntahan mo nga si sister na ganito, bahaginan mo nga siya ng salita ng Diyos, magpapadala ko sa kanya. Or yung mga pastor, yung mga sisters and brothers, ang sasabihin ng anghel, huwag siya Lord, di ba? Madaldal yan di ba? Reklamador yan, di ba? Oy, mangungutang yan Lord bolero yan di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, why not? Di ba? Why not? Naalala niyo po yung dati? Why not? Di ba? Kagaya ni Peter, di ba? Si Peter, kung nagkaroon po siya ng church noong time na yon, siguro lahat ng mga pasaway na membro niya walang tenga. Di ba? Kasi si Peter, tumatagpas ng tenga yun, di ba? So mapapansin mo ay membro yan ni Peter, yung pastor na si Peter, di ba? Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, why not? Why not? So ngayon, ang tanong dito, Lord, wag yan kasi hindi pala simbayan Lord, wag yan kasi wala namang sinalihang ministry yan So, Lord, wag yan kasi mainitin ang ulo niyan Pero ang sabi ng Panginoon, why not? Diba? Why not? Ibig sabihin, again, ano po ang meron sa iyo at sa akin, bakit ang langit at ang mga anghel ay nagkakasiyahan? Pag halimbawa, ikaw po ay nasa lugar na kung saan doon ka lumaki at kilala ka, kagaya ng sinabi ko kanina, ikaw ay minamarkahan, ikaw ay hinuhusgahan na po ng tao. But in heaven, sa Panginoon, ay nagkakasiyahan kung ikaw at ako ay makakilala sa Panginoon. Amen. Why? Ano kaya ang meron sa atin? Ito po yung napakagandang makita po natin upang sa ganun kung maunawaan po natin ito, magkakaroon po tayo ng seryosong pamumuhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi biro ang ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Sabi po ng anghel, punta po tayo dun sa verse, sa pangatlong parable.
ilagay ko na po dun sa verse 20. Sa verse 20, sa prodigal son, so sa verse 20 po tayo magsimula. Sabi niya, kaya siya ay tumindig at umuwi sa kanyang ama, ngunit malayo pa lang siya ay natanaw na siya ng kanyang ama at labis na awa sa kanya. Tumakbo ito sa kanya, niyakap at hinalikan. So kanina ay merong nawawalang tupa at merong nawawalang silver coin. Ngayon po ay merong nawawala o something na nagwawalang anak. Ang tanong dito, yung dalawa hinanap. Yung tupa hinanap, yung coin hinanap, pero yung anak inantay. Inantay. Ayan, so hindi po yan hinahanap, inaantay po yan. Kusang nabalik po yan. Kasi po alam niyo po na ituro ko ito sa mga mens nung Friday. Pahapyaw lang po yun, pero ito yung kumpletong mensahe, no? Ang nagwawala po ay hindi hinahanap kundi inaantay. Inaantay lang po yun na bumalik. Bakit? Minsan na niya yung naranasan ang presensya ng Panginoon. Minsan na niyang naranasan ang kanyang buhay sa piling ng Diyos. Yes. Amen? Glory. Kaya ako naniniwala na inaantay lang tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya. Amen? Bagamat nagwawala po tayo o nawawala, inaantay po tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya. Amen po ba? So every day ang tatay ay nag-aabang walang palya na nag-aantay talaga sa kanyang anak. Malayo pa lang ito ay natanaw niya na kaagad. Kahit ito'y amoy baboy at madungis, alam niya na anak niya po yun. Amen? Na tayo, bagamat tayo nagwawala ba, lumalayo po tayo sa Panginoon, alam ng Panginoon na anak kanya. Amen? Ibig sabihin po, take note, tumakbo ang kanyang ama, hindi yung bata, kundi yung kanyang ama ang tumakbong papalapit sa kanya. Yeah. So yung dalawang parable, sila po ay hinanap at nagwalis matyaga hanggat hindi nahanap. Ngunit dito sa tatay ay tumakbo papunta sa kanyang anak. So ibig sabihin, ang expression po at yung eagerness ng kanyang tatay ay miss na niya yung kanyang anak na minsan ay nawalay. Ngunit ang tanong, paano ka nagiging miss sa ginawa mo, di ba? Paano ka nakakamiss? Kung tayo, di ba, nakakakulot ka naman ng bangs, di ba? Nakakaroon ako ng wrinkles sa'yo. So, ganun po yun, no? Pero sabi po dito, sobrang namimiss na niya yung kanyang anak at patakbo niya itong niyakap at hinalikan. Kahit hindi po nakakamiss yung ating buhay, ganun pa rin po, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Praise the Lord. So, ibig sabihin, kahit po tayo nagpapasaway, hindi po tayo mananatiling nagpapasaway dahil nandun po ang biyaya ng Panginoon upang ibalik po tayo sa Kanyang piling. Amen? Nasa sa atin po yan kung tayo po ay magre-response. Dahil araw-araw, minuminuto, nakakarinig po tayo ng encouragement ng mga salita ng Panginoon. Ang sabi rito, but yet, ang tatay ko ang patakbong lumapit sa kanya, niyakap at hinalikan. So, ibig sabihin, mayroong tatlong istorya, mayroong tatlong parable na binanggit, pero sa iisang mensahe. Iisang mensahe ang binigay ng Panginoon para dun sa mga readers, sa mga listeners, at dun po sa mga Pharisees at teachers of the law. Ito po yung kung saan yung Christ attitude towards sinners, na kung paano binavalue ng Diyos yung buhay mo at yung buhay natin, yung buhay natin lahat. No? Bagamat tayo po ay hindi ka value sa ating kapwa, pero sa Diyos mahalaga ka. Amen. Amen. So God is a chance na kung binibigyan po tayo ng pagkakataon, bagamat tayo ay nagkukulang sa Kanya, bagamat tayo ay nagkakasala sa Kanyang harapan, pero sa Diyos may value pa rin po tayo. Amen? Sa Diyos, ang mga nawawala ay hinahanap at patuloy na hinahanap, at ang sabi po doon, matyagang nag-aantay ang Panginoon, anuman ang kalalagayan ng tao, mahalaga pa rin po tayo sa Kanya. So ngayon, tignan po natin yung quality and quantity. So yung 100 minus 1, 10 minus 1, and 2 minus 1 ay pamahal ng pamahal yung kanilang value. Ayan, tignan po natin yung progression po, no? Yung tupa, yung coins at yung tao. So pare-parehas po yan, mahalaga po sa pastol yung kanyang tupa,
mahalaga din po dun sa baba yung isang kanyang silver coin, mahalaga po tayo sa harapan ng Panginoon. Yes. Amen? Bakit po? Mahal po ng tupa yung kain ng pastor yung kanyang tupa, mahal din po ng babae yung kanyang coins, mahalaga, pero mas mahalaga po ang bawat kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Amen? Wala pong katumbas na halaga ang tao compare po sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Amen? So ini-emphasize po rito na ang pinapakita ng Panginoon yung ating value. Pag ako mayroong 10 euro dito, no, kusot-kusutin ko, dumihan ko, ilaglag ko dyan sa still may value po yung 10 euro. Ganon din po ang buhay po natin. Bagamat may mga nakaraan po tayo, may mga masalimuot po tayong pinagdaanan, still mahalaga ka sa Diyos. Amen. Amen. Noon nakalimot ka sa Panginoon, ngayon, dahil mahalaga ka sa Panginoon, binabalik ka ng ibinabalik ng Panginoon sa kanyang piling upang maranasan mo yung buhay na ganap at kasiyasiya na kanyang ipinako. Amen. Ang sabi dito, until he finds it, until she finds it, and the same way, ang sabi ron ay nagkakaroon ng kasiyahan sa kalangitan kasama ng mga anghel ng Panginoon. So, dinidisplay ngayon ng Panginoon yung kanyang attitudes towards doon po sa mga sinners at sa mga naligaw. At tinuturuan ng Panginoon yung mga religious leaders na hindi nila kayang gawin yung bagay na yun, ngunit sinabi niya, kung talagang kayo ay totoong naglilingkod sa Diyos, tagapagturo ng kautusan, gawin nyo ang bagay na ito. Amen? Na huwag nyong ilayo ang inyong sarili sa mga taong walang relasyon sa Panginoon, bagkus lumapit po kayo sa Kanya at ipamahagi, i-share ang mabuting balita ng kaligtasan para sa kanila. Amen. So, ibig sabihin, kung titignan po natin doon, bakit sobrang halaga tayo sa Panginoon? Alam niyo po sa Genesis, sa creation, nung gawin ng Panginoon ang kanyang nilikha, ay ano po yung made tsaka creation? Magkaiba po, di ba? Create tsaka made, di ba? Yung create ay from nothing into something. Pero yung made, meron ng substance, meron ng earth, di ba? At kumuha ng lupa ang Panginoon at sabi niya, let na as make man into our image. So yung imahe ng Panginoon, yung image ng Panginoon, nakikita niya sa magkakaiba man po tayo ng itsura, pero there is something na nakikita ang Panginoon sa atin na ikaw ay kanyang kawangis. So meaning to say, pag-aari ka ng Diyos. Amen? Pag-aari ka ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, nung gawin niya ang mga kalangitan, gawin niya ang mga kalawakan, ang sabi niya, it was good. Pero nung gawin niyo na po yung tao, ang sabi niya, it was very good. Bakit? Kasi alam niyo po, ang tibok ng puso ng Diyos ay ikaw at ako. Amen? Ang tibok ng puso ng Diyos ay ikaw at ako. Bagamat hindi po tayo naging maayos sa harapan ng Panginoon, still pag-aari ka ng Diyos. Amen? Ito rin dapat ang maging puso natin towards others. Na hindi tayo nagiging judgmental sa ating kapwa, kundi makita natin na bagamat tayo ay makasalanan din tulad nila, pero mahalaga tayo sa Panginoon. Amen? Wala tayong kakayanan na baguhin ang kapwa natin. Ang Diyos lang po ang may kakayanan na magbago ng buhay po natin. Amen? Tayo instrumento lamang po ng salita ng Diyos upang makarinig po sila ng salita at nang sa ganun malampalataya at doon, kagaya po ng restoration po ng alibughang anak, nagkaroon ng restoration yung kanyang buhay. At ang sabi po dito, yung attitude ng Panginoon ay maging attitude po natin ngayon. Ano ang meron sa atin at meron sa iyo? Ang meron po dyan ay dahil ikaw ay kawangis ng Diyos. Amen? At dahil ikaw ay kawangis ng Diyos, minsan nagkasala, minsan makasalanan, ngunit tinubos ng kanyang buhay. Na dapat i-value po natin yung value na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung papaano pinapahalagahan ng Diyos ang kapwa, ang bawat isa po sa atin, ganun din po nawa
pahalagahan po natin ang bawat kapwa natin na ating nakakasalamuhan. Amen po ba? Bakit po? Ito po yung ipinapakita natin na puso na tinanggap natin ang puso ng Panginoon na merong malasakit sa kanyang kapwa. Amen. Alam niyo po, pinagtagpo-tagpo po tayo dito sa isang lugar para hindi magsiraan, kundi tayo po sama-sama na magpalakasan, sama-sama na i-value ang bawat isa. Amen. Mahalaga ka sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga ka sa Panginoon. Amen. Tayo lahat po ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan ka namin, Ama. Ikaw ang Diyos na dakila na siyang nagmahal. Father God, salamat po Panginoon sa isang biyaya na kami Panginoon ay nagwala, kami ay nawawala, ngunit sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Binigyan mo pa rin po ng Panginoon ng value ang bawat buhay po namin. Yes, Lord. Thank you, Lord. Kaya sa tingin po namin, Panginoon, ini-small po namin, dinidevalue po namin ang aming mga sarili. Ngunit salamat sa iyong mga salita, Panginoon, dahil kami pala, Panginoon, ay tagapagmana, Panginoon. Ng iyong kaharian, Panginoon. Marami kang bagay, Panginoon, na binibigay sa amin ng pangako sa ang Panginoon. Nangako ka, Panginoon, ng buhay na ganap at kasiya-siya, Panginoon. Father God, marami kong salamat. At ikaw ang Diyos na nakatagpo sa amin, Father God. Ikaw ang Diyos na hindi nagsawa, na nag-antay. Ikaw ang Diyos na patuloy, Panginoon, na umiintindi sa bawat isa po sa amin. Ama, sa mga oras na ito, alam po namin na hindi ko man masabi, Panginoon, kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Kung ito, Panginoon, ay tungkol sa relationship, Father God, let there be restoration, Panginoon. Kung ito ay brokenness, Panginoon, Lord, ikaw ang nakakaalam ng Panginoon. Kung ito ay healing, Panginoon, physically or emotionally, anumang bagay, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan sa mga oras nito, Father God, let there be healing upon healing sa bawat isa po sa amin. Ganon din po, Father God, sa mga minsan ay nawalay sa iyo. Alam po namin, Father God, na kami ay nakapakinig na ng iyong mga salita. Kami nakaranas na iyong presensya. Naniniwala kami, Father God, na the moment na kami ay bumalik sa iyo, bukas kang palad, patakbo na yayakapin kami at hahalikan na sasabihin mo, salamat at welcome, anak kong minamahal. Amen. At ganoon din po, Ama, sa mga merong mga bagay na unspoken prayer, Father God, na hindi po nila masabi, ikaw ang nakakabasa ng kanilang puso. Ganoon din sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Malayo sila, Panginoon, ngunit sa iyo, Panginoon, naroon ka sa kanila. Hindi ka malayo sa kanila, Panginoon. Salamat sa mensahe na ito, Father God. At kung kami man po, Panginoon, ay nagkulang at nagkasala, patawad po, Ama. At sa oras na ito, Father God, turuan mo ang puso namin na i-value, mahalaga ang bawat isa sa amin. Yes, Lord. Kami nasa isang katawan, Father God. Kami may mga pinagtagpo-tagpo mo ang bawat isa po sa amin. According as dahil mayroon kang purpose sa bawat isa po sa amin. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Pwede ba natin awitan ng Panginoon bago tayo mag-pray? Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, for love and Father gave. Yes, Lord. For only love can make a way. Oh, for love in heaven's right. For love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Sin you forgive.
sing Yes, Lord. of love. Tunay nga po, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay walang katumbas. I will join Diyos na in the song. nagmahal at nagbigay ng kapatawaran sa amin. Ever holy is the Yes, Lord. King of glory, King of all. Yes, Lord. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I ask, or how many times have you heard me pray? Draw me to me. Yes, Lord. Everything I need Lord. is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. It's you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Is you. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming kailangan sa buhay. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang magpagbigay sa amin ng higit, Panginoon, ng kapayapaan, ang tunay na kapayapaan, at ang tunay na satisfaction ng aming buhay ay sa iyo lamang po namin matatagpuan. Ikaw ang Diyos na dakila na nakasumpong sa amin. Ibinigay ang iyong bugtong na anak upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Father God, sa mga oras na ito, kagaya po ng iyong sinabi, Panginoon, sa aklat ng Roma, sa aklat ni Paul, Romans chapter 12, verse 1, sinabi mo, ay ibigay po namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa living sacrifice. Kung paano mo, Panginoon, binalyo, Panginoon, ang aming buhay. Ibinibigay din po namin, Panginoon, ang value ng buhay nito para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Kung nag-iolo mo, Hallelujah. Amen. Hallelujah. You want more gifts from God? One more. You want more gift from God? The first gift was given today. Amen. Hallelujah. Okay? Bubuhos pa po ang pagpapala sa araw na ito sa gift na ipararating sa atin ni Pastora Joanna ang exhortation of giving in prayer. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Amen? Amen. Pero sa umagang ito po, alam ko po na napagdaanan po natin itong lahat. And sometimes, even the Holy Spirit is already talking to us kung dapat